calling to serve the Lord. Yan. Sabi po sa ating pag-aaralan, the calling to serve the Lord. Ang panawagan daw po ng mga paglingkuran po natin ang ating Panginoong Hesus. Yan daw po yung panawagan ng paglingkuran natin ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang Diyos, tayo ay pinaglingkuran. Amen? Para po ba tayo pinaglingkuran ng Diyos? Yung time na siya po ipinako sa krus, ibinigay niya ang kanyang buhay, pinaglingkuran tayo ng Lord yung para tayo ay maligtas. Amen? Amen. Kaya sabi po dyan, panawagan para paglingkuran natin ang ating Panginoong Hesus. Amen po? Yan. Sabi po dyan, sabi po, syempre pag ikaw po naligtas ka, at may pagmamahal ka na, a heart to serve. Ibig sabihin, pag mahal mo si Christ, kailangan may serve. Amen? Amen. Pwede ka pang magmahal na hindi mo siya paglilingkuran. Hindi po. Halimbawa, mahal mo yung asawa mo, pinakasalan mo, pero hindi kita paglilingkuran. Pwede po ba yun? Hindi po. po, diba? Ibig sabihin po yan, tayo ay may panawagan. Lahat po tayo ang may panawagan na tayo ay maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, dahil ikaw ay may panawagan at alam mong mahal mo ang Diyos dahil naligtas ka, ngayon naman po, dahil mahal mo ang Diyos, kailangan may kasama na serve. Amen. Amen? Sino po ba ang mga nagmamahal sa Diyos? Amen. Sabi mo, diba, kung mahal po natin ng Diyos, ang kasunod po nito ay yung siyang ating paglingkuran. Kung mahal mo yung Diyos, kapatid, kasunod po niya, paglingkuran po natin ng ating Panginoon ng buong puso. Amen? Amen. Huwag sasabihin na, mahal ko yung Diyos, mahal ko si Jesus, mahal ko ang Diyos, mahal ko yung nagligtas sa akin. Pero kung hindi naman natin siya paglilingkuran, wala rin po saysay yung pagmamahal natin. Amen? Amen. Kaya sabi nga po, diba, kailangan may panawagan para paglingkuran ng ating Panginoong Hesus. Dahil ikaw ay may panawagan sa paglingkod sa ating Panginoong Hesus, dahil mahal mo ang Diyos, kailangan meron din po tayong serve pagdating sa Lord. Amen? Bakit po? Sabi po ito, serving God should be our natural love, pure response to Him who love us first. Sabi ito, kasi sabi po dito, response lang naman po yung ating paglilingkod pagdating sa ating Panginoong Hesus. Yung nararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, response lang naman po natin yun eh. Amen po? Amen. Hindi pa natin masasabi na pinaglilingkuran po natin ang ating Panginoong Hesus. At dahil po na mahal natin siya, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Di ba po? Ang Diyos tayo ay naligtas. At sabi natin, mahal natin ang Diyos. Amen? Kaya ngayon, dahil mahal natin ang Diyos, kailangan naglilingkod na rin po tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen. Po? Amen. Amen? Amen. Kasi kailangan, pag sinabi mo, ay Lord, mahal kita, Lord, kasi niligtas mo ako, Lord. Lord, mahal kita dahil ikaw yung Diyos na nagpapako sa krus para kami ay iligtas. Dahil mahal kita, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Sino po dito sa tingin nyo na meron kayong panawagan sa paglilingkod pagdating sa Panginoon? Wala po. Alam niyo po ba? Yan, simamaya po sa pag-aaral po natin. Ibig sabihin yan, pag tayo na po pala ay nagsiserve sa Lord, response lang po natin ay yung paglingkuran ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen. Masasabi mong mahal mo ang Diyos kung ikaw ay may kasama ng paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kasi mahal mo ang Diyos eh. Mahal niya tayo. Kaya niya tayo naligtas. Dahil mahal mo rin ang Diyos dahil sa kaligtasan na ibinigay sa'yo, ngayon naman daw po, paglilingkuran natin ang ating Panginoong Hesus. Kapatid, may panawagan ka sa paglilingkod. Paano mo ba yun, sister? Kailangan po ba pag may panawagan, kailangan yung nagpipreach? Hindi po. Paano ba yung sister? Kailangan pag kami ba naglingkod sa Lord, kailangan kami ay nagka-choir? Hindi po. Marami tayong bagay na panawagan sa ating Panginoong Hesus na pwede natin siyang paglingkuran. Amen. Amen? Amen. Pag mahal mo ang Diyos, maglilingkod ka sa ating Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi ang religious people po, sabi po dyan, religious people serve God to get things, but true believers serve God to get God. Yung mga taong religious lang, yung sinasabi po nila na yung religious people serve God to get things, sabi po dito, yung mga tao daw po na religious lang, yung gusto lang nilang makamit kung ano yung gusto nilang makuha. Kaya lang po sila naglilingkod, kaya po sila naglilingkod sa Panginoon kasi meron lang silang isang bagay na gusto nilang makuha o
iligtas ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Po? Amen. Kasi ang religious people daw po, gusto lang daw po yung makamit o yung mga bagay o yung gusto lang daw nila makuha yung mga bagay na gusto nila sa buhay. Kung bakit naglilingkod lang po sila sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen. Po, hindi yung pagpapala ng ating Panginoong Hesus ang ating gusto lamang. Kundi ang gusto natin, paglingkuran natin ang ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen. Hindi lamang na kaya tayo maglilingkod sa Panginoon dahil gusto lang natin meron tayong titulo. Hindi po yun. Hindi na kaya lang tayo naglilingkod sa Lord dahil ang gusto natin ang gusto po natin tayo ay makilala. Hindi po. Pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon dahil bakit po tayo ay niligtas ng Diyos. Amen? Amen. We are all called to serve the Lord by doing the ministry. Tinawag tayo ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. Tinawag tayo lahat ng Diyos. Amen. Sino po dito naniniwala na tinawag siya ng Diyos? Amen. Pakitaas po ng mataas ang inyong kamay. Kasi pag naikbilang po yan, hindi kayo makikita ng Lord. Amen? Pero pag tinaas nyo ng todo yung kamay, kahit maamoy ng yung katawan yung kilikili, okay lang po yan. Amen? At least nakita ng Lord na ang kamay mo ay na ikaw ay tinawag ng ating Panginoong Hesus. Amen. So then we are called to serve the Lord by doing the ministry. Tinawag tayo ng Diyos para paglingkuran siya. Amen? Amen. Sa pagitan ng ano po, sa mga bagay na ginagawa natin dito sa church na ito. Amen? Amen. Amen po? Alam niyo po, ang Diyos po kasi, lahat po tayo ay may kanya-kanyang pagtawag. Kaya sabi, panawagan para sa mga may calling. Amen? Amen. Panawagan para sa mga gustong maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen. Kaya ang Diyos po ito, kailangan po tayo tinawag niya, kailangan paglingkuran din po natin ito ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kaya sa hapon na po ito, mas lalo po natin pagtibayin ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, sa hapon na ito, Sa hapon na ito, mas lalo natin pagtibayin mas lalo nating pagtibayin ang paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus. ang paglilingkod natin sa ating Panginoong Kaya Jesus. sabi po sa Isaiah chapter 49, chapter 4, sabi po dyan, makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili ako ni Yahweh bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Ano po ibig sabihin po niyan? Hindi ka pa naisisilang, may panawagan ka na kapatid. Hindi ka pa na ipanganganak sa mundong ito, may panawagan ka na. Amen? Amen. Kaya sabi po dyan, makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Hindi ka pa naisisilang sa mundong ito. Pinili ka na ng Diyos para siya ang ating paglingkuran. Amen. Sabi po, Efeso chapter 4 verse 11 to 12, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang ibang mga ebanghilista, at ang iba'y mga pastor, at ang mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Sino po dito yung mga guro? May mga guro po ba dito? Sister Gemma, guro po yan. Kayo po dito, meron po ba? Wala po. Sabi po dyan, lahat po tayo ay binigyan niya ng iba't ibang kaloob. Amen. Hindi porket na, hindi ako pwedeng maglingkod sa Lord kasi hindi mo ako marunong mag-preach. Sabi po dyan, malinaw na sinabi sa Efeso chapter 4 verse 11 to 12, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba na may mga ebanghilista, at ang iba na may mga pastor. Ibig sabihin po niyan, wala man sa atin yung mga bagay dito, pero marami tayong bagay na tinatawag sa aming Panginoong Hesus. Maraming bagay na ibinigay ang Diyos para paglingkuran sa atin. Kaya lang, hindi mo pa nakikita yung kapatid. Kaya sa hapon nito, pag-aralan natin, ano ba yung mga gift na ibinigay ng Lord? Ano ba yung panawagan sa akin ng Lord para maghamit ko yan sa paglingkod sa Panginoong Hesus? Amen? Amen. Sabi dyan, why serving God is important? Kailangan daw po, sabi niya, why serving
important. Sabi po sa number 1, God designed us to serve. Tayo po ay dinesign ng Lord para magsilbi at maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Efeso chapter 2 verse 8 to 10, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa kikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mga buting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Sabi po dito, ang Diyos po unang-una, pinili ka na ng Diyos. Amen. Sino po naniniwala na pinili ka na ng Diyos? Amen. Sabi po dyan, unang-una pa lang, pinili na tayo ng Diyos. Hindi ikaw ang pumili sa lahat, kundi unang-unang pumili sa'yo ang Diyos. Ibig sabihin, pag pinili ka ng Diyos, may calling ka, kapatid. Amen. Amen po? Kaya ang biyaya po ng Diyos ay napakabuti. Kasi bakit? Pinili ka na ng Diyos eh. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon Diyos sapagat ang daming-daming tao sa mundo. Pero bakit kasama ka sa napili ng Diyos para paglingkuran siya? Napakaswerte po, di ba? Daig mo bang tumama sa loto? May tumataya po ba ng loto dito? Wala po. Bubuti na lang po kasi ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagpapala. Amen? Amen? Dahil una pa lang, pinili ka na ng Diyos. Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, pero bakit kasama ka sa pinili ng ating Panginoong Hesus para maglingkod sa Kanya? Bakit? May panawagan ka, kapatid. Amen? Amen? Amen. Amen po? Amen. Kaya lang po minsan nabubulagan ang mga tao sa mga bagay na sinasabi na, ay, hindi ko kayang maglingkod sa Lord. Hindi ko kayang paglingkuran ng Lord kasi wala naman akong bagay ito. Hindi ako marunong mag-pray, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Marami pa nga po tayong pwedeng gawin para paglingkuran ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kaya lamang po, sa panahon po natin ngayon, sa generation po natin ngayon, marami na po mga tao na nabubulagan. Nabubulagan sila na hindi nila kilala ang Diyos. Sino ba yung Diyos na yun? Minsan, ganyan po yung sinasabi, basta kilala ko lang si Jesus. Pero pag hindi mo na paglingkuran ng Lord, ibig sabihin pala, hindi mo nakikilala ang totoong Diyos na ating pinaglilingkuran sa ating buhay. Amen? Amen. Sapagkat, bakit po? Sapagkat ng una pa lang, ang Diyos na po ang pumili sa atin. Amen? Kaya lang po dahil sa mundong ito, nabubulagan tayo sa mga bagay kung bakit minsan hindi natin kayang paglingkuran ang ating Panginoong Hesus. Pero ikaw na nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, pero ikaw na nakakakilala sa ating Diyos ngayon, wow, dumating na sa iyo ang tunay na kaligtasan. Amen? Sabi mo, wow, kapatid! Wow. Pag nakakilala pala tayo sa ating Panginoong Hesus, Nakakilala pala tayo sa ating Panginoong Hesus. dumating na pala ang tunay na biyaya ng ating Diyos. Dumating na pala ang tunay na biyaya ng ating Diyos. Amen? Bakit ko po nasabi? Bakit ko po nasabi na ikaw ang nakakilala sa Panginoon, na ako ang nakakilala sa Panginoon, lahat tayo ay nakakilala sa Panginoon? Sinasabi dyan, wow, dumating na ang biyaya ng Diyos sa iyo. Dumating na ang biyaya ng Diyos sa atin. Bakit? Bakit po? Kasi wala ka namang kinalaman sa wala kang kinalaman o wala akong kinalaman dun sa bagay ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Kaya maswerte ka, kapatid, pinili ka ng Diyos na isama ka para ikaw ay maligtas sa buhay mo. Amen! Ibig sabihin po yan, wala tayong kinalaman dun. Wala tayong kinalaman kumbaga, ang Diyos dahil mahal niya tayo, kaya gusto niya tayong iligtas. Bakit? Kasi ang bait ng Diyos eh. Amen! Ang bait ng Lord, talaga ang Diyos na ito ay napakabuti talaga sa atin. Amen? Amen! Bakit? Kasi ang Diyos, hindi siya magpapapako sa krus para tayo ay ligtas. Amen? Amen! Ang Diyos, binigay niya ng libre yung binigay niya ng libre yung kaligtasan. Amen? Kaya tayong mga naligtas, karapatan naman po natin suklian
ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos pamamagitan ng ano po, ng mga bagay-bagay na pwedeng nating paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Alam niyo po ang kabutihan po ng Diyos sa atin, o kabutihan ng Diyos sa iyo, ay dapat ito ay nagdadala ng paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ang kabutihan ng Diyos sa iyo, ang kabutihan ng Diyos sa akin, ang kabutihan ng Diyos lahat sa atin, dapat daw po pala, ito daw po pala ay magdadala sa iyo ng paglingkuran mo ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Ibig sabihin mo, napakabuti ng Lord. Dahil nakita mo ang kabutihan ng Diyos, nakita mo ang pagmamahal ng Diyos, kailangan magdala pala sa ito ng paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Kasi nung unang pa man, yun po yung dahilan. Pinili ka na ng Diyos eh. Amen? Kung bakit kaya tayo iniligtas ng Diyos, alam niyo po, para tayo po ay paglingkuran. Amen? Amen. Amen po? Amen. Nagpunta po ang Diyos dito ay para tayo paglingkuran. Hindi po nagpunta sa Jesucristo dito sa mundong ito. Hindi po nagpunta ang Diyos dito. Hindi po bumaba ang Diyos sa mundong ito para siya ay paglingkuran. Amen? Amen. Bagkus pumunta dito ang Diyos sa mundong ito, bumaba siya mula sa langit, mula sa pagiging Diyos, bumaba siya mula dito sa mundong ito. Bakit? Para ikaw, tayong lahat ay paglingkuran ng Diyos. Paano ba tayo paglilingkuran ng Diyos? Yung time na ipinako siya sa krus at tayo ay iniligtas ng Diyos. Amen? Amen. Imagine niyo po, Diyos siya. Pero bumaba siya sa mundong ito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod sa ating mga makasalanan. Amen. Pero tignan niyo po, kabutihan ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos sa atin, napakabuti. Amen. Amen? Amen. Na kahit tayo'y makasalanan, pero pinili ng Diyos na tayo'y paglingkuran. Kaya dahil tayo pinaglingkuran ng Diyos, karapatan naman din po siguro ng Lord na tayo magbalik pa sa salamat sa paglingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 10, For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Sabi po dyan sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi naman po dito, we are not saved by serving but we are saved for serving. Ibig sabihin po niyan, pag tayo po pala nagsiserve sa Lord, we are not saved by serving. Hindi ka lang, sabi po dyan, dahil lang ba sa pagsiserve mo, dahil lang ba sa paglilingkod mo, kung bakit ikaw ay naligtas. Hindi po tayo naligtas dahil sa naglilingkod po tayo. Amen? Amen. Sino po ba dito magsasabi na, ay naligtas na ako kasi naglilingkod na ako sa Lord? Halimbawa ako, hindi ko po masasabi na ako'y ligtas na. Bakit po? Kahit sabihin ko po na ako'y naririnig nyo na nag-share ng salita ng Diyos, nagpapahayag po ng salita ng Diyos, hindi ko po masasabi dahil sa pag-preach ko, dahil sa pag-share ko ng words of God, hindi ko po masasabi na ako ay ligtas na. Amen? Amen. Amen? Hindi tayo naligtas dahil naglilingkod tayo sa Lord. Amen? Hindi po tayo naligtas, kundi naligtas tayo dahil bunga yan, dahil tayo ay niligtas ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen? Kaya isipin po, hindi ka naligtas. Hindi ka naligtas. Hindi ka naligtas dahil sa pagbibigay mo ng 50 pesos. Hindi ka naligtas. Hindi ka naligtas. Hindi tayo lahat naligtas dahil pinaglingkuran natin ng Diyos. Hindi po. Naligtas ka, kapatid, dahil bunga yan. Bunga yan dahil tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Hesus. Amen. Naligtas ka dahil nagpapako si Kristo sa krus. Naligtas ka, kapatid, dahil nagpapako si Kristo sa krus. Amen? Naligtas ka dahil sa pagpapako ni Kristo sa krus. Hindi dahil sa iyong paglilingkod. Amen? Amen. Sabi mo dyan, kapag ikaw daw po pala ay totoong naligtas, totoo kang naligtas, alam niyo po, ang kasunod daw po niyan ay paglilingkuran mo ang Diyos. Amen? Amen. Kaya nga sabi ko po kanina, sino po dito ang mga naligtas na? Sabi niyo po kanina, Amen! Lahat ng taas ng kamay, kitang-kita ng anghel sa langit at ng Diyos Ama sa langit. Amen? Amen. Lahat po tayo. Ano po yun? Ang totoo daw po palang naligtas ay kasunod po niyan, maglilingkod ka na sa Lord. Amen.
Amen? Amen. Meron po ba ditong willing na maglingkod sa Lord? Amen. Parang wala. Sabi po kanina, hindi ka naligtas dahil naglilingkod ka. Kaya ka lang naligtas dahil bunga yan ng kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang totoo daw po palang naligtas, ang kasunod niyan ay naglilingkod ka na sa Lord. Amen. Amen. Ganun pala yung sister. Pag hindi pala ako naglingkod sa Lord, hindi pala ako totoong naligtas na. Yes. Amen? Amen. Kasi si Lord, nagbigay siya ng ebidensya na ikaw ligtas na. Nag-iwan ng ebidensya sa Jesucristo na tayo lahat ligtas na. Sa anong pamamagitan? Nang tayo na siya pinako sa krus. Yun yung ebidensya na iniwan niya na tayong lahat na makasalanan ay niligtas ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen? Amen. Kaya daw po pala, ang totoong naligtas ay kasunod niyan ay maglilingkod ka na sa ating Panginoong Hesus. Ang kasunod daw po niyan, nag-aalay ka na. Nag-aalay ka na ng ano? Ng talento mo sa Lord. Amen? Amen. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, hindi lang naman na kaya ka lang naman makapaglingkod sa Lord dahil gusto mo lang sumayaw, gusto mo lang umawit. Hindi po, marami po tayong bagay na pwede natin paglingkuran ang ating Panginoong Hesus. Amen. 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 Ibig sabihin po pala, ang totoong naligtas, ang kasunod po niyan, ay naglilingkod ka na sa ating Panginoon. Ngayon, ang kasunod po niyan, inaalay mo na ang iyong talento. Amen. 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 Yung ano mo yung talento o yung lakas o yung buhay mo, ibinibigay mo na sa Lord para paglingkuran ang ating Diyos na nagbigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Amen? Amen. Ako, grateful po, kasi grateful po kasi tingnan niyo po yung puso ko po parang tumatalon sa saya. Amen? Amen. Tumatalon po ba sa saya at lumulundag po ba yung inyong mga puso sa sobrang saya? Amen. Na ikaw na balitaan mo na ikaw ay niligtas ng Diyos? Amen. Amen? Amen po? Amen. Ibig sabihin po pala, dapat pag pinaglingkuran po natin ng Diyos kasi tayo ay niligtas po ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Dahil tayo ay niligtas po ng Diyos sa kabila ng tayo makasalanan. Ako nga po, alam niyo po kung bakit sinasabi ko po tumatalon yung puso ko. Kung pwede nyo nga lang hugutin, makikita nyo kung gaano siya tumatalon. Bakit po? Isa po kung dating makasalanan, napakasama ko talaga. Nakita naman po sa mukha ko di ba? Yan. Sobrang sama ko po, makasalanan po ako dati, alam niyo po, kaya bakit ako masaya? Dahil sa sobrang kasalanan ko, sa sobrang makasalanan ako, pero nakuha pa rin akong iligtas ng Diyos. Amen. Amen. Amen po. Amen. Sa kabila po na wala akong kakayanan, wala akong silbi, kasi tao lang po, hindi ako marunong umawit. Narinig niyo na po ba akong kumanta, parang Regine Velasquez? Amen? Pero sabi ko, Lord, ano kaya pwede kong maialay sa'yo? Ano ba yung talento na pwede kong ialay sa'yo? Sabi ko sa Lord na yun. Pero alam niyo po, ang Diyos na ito, sa kabila po ng sa ating kasalanan, ang Diyos na po ito ay naghahanap po siya ng tao na maglilingkod sa Kanya. Amen. Amen? Amen po? Sa Amen. kabila po ng bagay na tayo mga kasalanan, hinahanap ka pa rin ng Diyos, kapatid. Amen? Amen. Sa kabila na wala tayong isipan para sa Lord, na sino po dito nang una na hindi pa siya nakakaatin sa gantong gawain Nasa isipan mo na ba si Lord para paglingkuran? Wala pa po, di ba? Wala pa po. Meron po ba dito dating naglilingkod na pero hindi pa po siya umaatin dito? Wala pa po, di ba? Yan, Wala pa. amen. Amen. Amen? Amen. Ibig sabihin po niyan, kaya tayo nakakapaglingkod sa Lord dahil sa kahabagan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Hanggang sa kailangan, dahil sa kahabagan ng Diyos, kailangan matuto rin po tayong magsilbihan ng Diyos. Kaya sabi ko nga po kanina, pag ikaw ay tunay na naligtas, ang totoong naligtas na talaga, ay paglilingkuran mo na ang Diyos. Ngayon, pag pinaglingkuran mo na ang Diyos, ano ang kasunod nyon? Walang iba kundi ang i-alay mo ang talento mo, i-alay mo yung buhay mo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kasi kahabagan lang ng Diyos, habag lang ng Diyos kung bakit tayo makakapaglingkod sa ating Panginoong Hesus. Hanggang sa minsan makita natin yung sarili natin, ay eto pala, meron pala akong gift. Ito pala, may talento pala ako na pwede kong gawin sa Lord. Amen? Amen. Hanggang sa
Lord, dahil ako ay niligtas ng Panginoon, itataas ko ang kamay ko, sasambahin ko ang ating Panginoong Hesus. Amen! Amen? Amen! Kasi tingnan niyo po, dati nang hindi ka pa umaten, hindi pa nga natin makuha magtaas ng kamay eh. Amen? Kaya hindi mo pa makuha ang thank you, Lord. Hindi mo pa masambit yung pasasalamat mo sa Lord. Pero dahil naligtas ka at gusto mo paglingkuran ng Diyos, at alam mo na meron kang talento na po yun yung magtaas ka ng kamay, yung magtaas ka ng kamay at sambahin mo ang totoo ang ating Panginoong Hesus, isang talent na po yun. Amen. Kaya yung mga maiikli ang kamay na nahihiya na magtaas ng kamay, talento pa rin po pala yun. Amen? Kaya Amen. kailangan straight, taas kamay. Kahit magkaroon tayo ng power. Amen? Huwag mo titignan yan. Amen? Ang gusto ng Lord, natututo kang maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay, sa pamamagitan ng pagsamba mo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen? Hindi kailangan maunawaan mo ang salita ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen! Ano po kasunod po niyan? Pag ikaw ay natuto ng magtaas ng kamay at natuto ka ng mag-worship pagdating sa Panginoon, ano pa kaya ang pwede mong gawin sa Diyos? Dapat minsan nagtatanong po tayo, ano pa kaya yung pwede kong ibigay sa Lord? May nagtanong po ba niyan? Ano kaya, Lord, yung pwede ko pang ibigay sa iyo, Lord? Lord, ano pa kaya yung pwede kong magawa ko sa iyo, Lord, para ako ay makapaglingkod sa iyo? Nawa sa hapon nito, hindi po yan yung maging burden sa atin. Hindi po yan maging pabigat sa atin pag tayo ay naglingkod sa ating Panginoong Amen. Hesus. Amen? Amen. Meron po bang naglingkod sa Lord na pabigat ko ang paglilingkod? Wala po, di ba? Naway panalangin ko po sa hapong ito na hindi po yan maging burden sa atin at hindi po yan maging pabigat sa atin kasi ang paglilingkod po sa Lord, ito po ay privilege po natin para paglingkuran ng Lord. Sino po ba tayo para maglingkod sa Lord? Isa lang po tayo makasalanan kung bakit po tayo ay nakakapaglingkod sa Lord. Dahil lang po yun sa kahabagan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen po? Amen! Kasi ito po yan. Hindi ito'y parang isang kabigatan pag tayo naglingkod sa Lord. Tama po ba? Amen! Kailangan ito gawin natin ng may buong pagmamahal. Gawin natin ito ng may buong puso pagdating sa paglilingkod sa Lord. Kundi isa itong gawin mong kagalakan sa puso mo. Pag naglingkod ka sa Lord, huwag mong isipin na mabigat. Pag naglingkod ka sa Lord, pag nag-serve ka sa Lord, huwag mo iisipin na napakabigat nito. Bagkus ang ilagay mo, ito'y maging kagalakan sa buhay mo. Amen! Amen! Maging isang kagalakan po sa iyo, kapatid. Pag nag-serve ka sa Lord, maging kagalakan sa ito, hindi maging burden para sa iyo. Amen? Amen. Bakit? Kasi dinisign ka ng Lord, dinisign tayo ng Lord sa paglilingkod sa Kanya. Bakit? Pinili ka ng Lord eh. Amen. Pinili ka ng Diyos ng una pa man. Hindi ikaw ang pumili. Hindi ikaw naglagay dito sa sarili mo. Bagkus ang Diyos ang pumili sa'yo. Ibig sabihin niyan, nakadesign ka, kapatid, para pagsindihan ang ating Panginoong Hesus. Amen! Amen? Amen. Sino ko naniniwala nakadesign ka sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus? Amen! Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka Huwag kang mapapagod mapapagod sa paglilingkod. sa paglilingkod. May napagod na po ba sa paglilingkod? Ako, Sige mo, kapatid. kapatid, Huwag kang aayaw sa paglilingkod. huwag kang aayaw sa paglilingkod. Huwag kang mapapagod. Huwag kang mapapagod. Yung tema palang proseta niyo, huwag kang mapagod. Parang pagod na po kayo. Pagod po ba o natutulog na po? Gising po ba ang lahat? Sabihin sa katabi, kapatid, huwag kang mapapagod sa paglilingkod. Kapatid, huwag kang mapapagod sa paglilingkod. Huwag kang aayaw, kapatid. Huwag kang aayaw, kapatid. Alam niyo po, kahit hindi maintindihan ng asawa niyo, ng anak niyo, ng pamilya niyo, ng magulang niyo, kung bakit ginagawa mo yung bagay na paglilingkod sa Panginoon, tuloy-tuloy lang. Sino po dito inaaway ng asawa dahil church ka ng church? Meron po ba? Wala po. Praise God! Napakaswerte po ng ating mga nanay sa lugar na ito. Ibig sabihin, wala pong
mag-church. Wala namang sigba yung ginagawa mo na eh. Huwag ka na mag-church. Sabi ko po nga po kanina, kung hindi man nila maunawaan ang ginagawa mo sa pag-church, hindi nila maunawaan at hindi nila maintindihan yung paglilingkod na ginagawa mo sa Lord, tuloy ka lang, kapatid! Amen! Amen! Kahit wala kang kasama, tuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon Jesus! Amen! Paglingkuran mo ng gusto ang ating Diyos. Wala kang asawa nagpipigil sa'yo, malaya mong paglilingkuran ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kasi ang nagmamahal ay tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Amen po? Amen. Wala po palang mga asawa. May mga anak. Amen? May mga apo. Kaya pag pinipigilan ko kayo, Nay, huwag ka muna mag-church, huwag ka muna maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Huwag kang papapigil, kapatid. Tuloy lang ang paglilingkod mo sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Ang Diyos pinaglingkuran ka. Ang Diyos nagpapako sa krus para mailigtas ka. Ngayon, dahil tayo makasalanan na niligtas ng Lord, paglingkuran naman po natin ng Diyos. Amen. Sabi ko nga po kanina, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako makapaglingkod kasi hindi ako marunong mag-preach. Hindi ako pwedeng maglingkod kasi hindi ako marunong kumanta. Hindi ako pwedeng maglingkod kasi hindi ako marunong sumayaw. Marami tayong bagay na pwede natin gawin para maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Sabi ko yan, why serving God is important. Sabi ko sa number 2, God give them us to serve. Binigyan tayo ng mga regalo, ng mga talento para paglingkuran natin ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kung kanina, nakadesign ka para paglingkuran ang Diyos. Amen? Amen. Ngayon naman daw po, dahil nakadesign tayo para paglingkuran ng Diyos, meron naman daw pong ibinigay ang Diyos sa atin na regalo. Ano po yung mga regalo? Yung mga talento na yan. May mga regalo pong ibinigay ang ating Panginoong Jesus sa atin para tayo ay paglingkuran ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as each one has received as a special gift, minister it in serving one another as good steward of the manifold grace of God. Sabi po dito. Meron daw, sabi po ito, meron daw po tayong special gift na natanggap at nakuha natin pagdating sa Panginoon. Yaman dumating po yung grace ng Lord. Yaman dumating yung kahabagan sa atin ng ating Panginoong Jesus. Bakit po? Pinagkatiwalaan Kanya para maglingkod sa Kanya. Amen? Amen. Pinagkatiwalaan niya tayo para tayong Kanyang mga inibig, tayong minahal niya, tayong niligtas niya. Pinagkatiwalaan niya tayo dun sa special gift na ibinigay sa iyo ng Lord. Kung una, nakadesign ka para paglingkuran mo ang Lord. Pangalawa, dyan, merong ibinigay ang Lord sa iyo ng mga regalo. Amen po? Amen. Ano niyo po ang pagmamahal po ng ating Panginoong Jesus? Ngayon, binigyan niya tayo ng special gift. Ano ba itong mga special gift na ito? To minister, to serve one another. Yung special gift na yon, to minister, to serve one another. Amen. Amen? Amen. Amen po. Kasi minsan, ang hirap, sabi nga nila. Kasi minsan daw po, ang hirap-hirap sabi niya, ang hirap-hirap daw po maglingkod, sabi po nila. Ang hirap-hirap namang maglingkod, ang hirap-hirap naman pagsilbihan ko yung aking kapwa. Ang Diyos nga po pinagsilbihan tayo para tayo makasalanan. Hindi siya nahirapan. Amen? Amen. Po? Amen. Po? Amen. Kaya sabi po daw, ano po ngayon pwede natin gawin? Kaya sabi ko nga po kanina, sabi nyo, hindi kayo marunong kumanta, hindi kayo marunong sumayaw, hindi kayo marunong mag-choir, di ba po, o mag-pray, pero yung prayer, kailangan matutunan po natin yan Hindi tayo marunong mag-preach. Opo, may mga bagay na hindi yan yung itinalaga sa iyo ng Diyos. Pero sabi dyan, meron daw po tayong special gift na natanggap sa ating Panginoong Jesus para tayo ay maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Amen po? Amen. Ano po ba yung mga gift na ibinigay sa iyo ng Lord? Alam niyo po ba kung ano yung special gift na ibinigay sa iyo ng Lord? Kung binigyan ka ng regalo ng ating
ating Panginoong Jesus. Minsan meron po, tatanungin ko po, alam niyo po ba kung sino po yung mga merong special gift na ibinigay ng Diyos sa iyo? Wala pa po nakakaalam. Buksan po natin yan. Amen? Sabihin mo, kapatid, Kapatid, buksan na natin yung special gift na ibinigay sa iyo ng Diyos. buksan na natin yung special gift na binigay sa iyo ng Diyos. Parang galit kayo. Kapatid, buksan na natin yung special gift na binigay sa iyo ng Diyos. Parang ikaw yung excited. Amen? Amen. Yan. Sige po. Ibig sabihin po pala, may mga kanya-kanya tayong kaloob na ibinigay ng Diyos na special gift sa atin. Ngayon, ano po daw po ba yung mga special gift na yun? Yung sinasabi na, ay, hindi ako marunong mag-preach eh. Eh kung binigyan ka naman ng magaling magluto, special gift sa ng Lord John. Amen? Amen. Amen? Amen. So sabi po dyan, ang special gift na kailangan sabi, kung tayo nagmamahal sa Lord, may special gift na ibinigay sa atin ng Lord. Ano ba yung mga special gift na yun? To minister, to serve one another. Ibig sabihin, kung wala ka sa mga bagay na nabanggit kanina doon sa sinasabi, yung apostol, maging guro, maging yung bagay na yon, ibig sabihin lang po kung binigyan ka ng special gift ng Lord na marunong at magaling magluto. Sino po ba dito yung magaling magluto? Ibig sabihin po niyang pag magaling ka magluto, serve one another, pagluto mo ang iyong mga kapatiran. Amen? Amen. Special gift na po yun. Ito po yun. Yan. Ayan. Mag-share lang po ako. Nang ako po dati, hindi po talaga ako marunong mag-share ng salita ng Diyos. Wala akong talent. Sinubukan ko rin po dati na kumanta, nag-choir po ako. Hindi rin po ako tinanggap, bagsak. Sinubukan ko rin po sumayaw. Sumayaw naman po ako, kaya lang yung dalawang pa ako. Hindi alam kung saan pupunta, sa Hilaga ba, sa Kanduran ba. Hindi alam. Minsan, sinubukan ko naman din po na mga bagay na yung sa pagdadrums. Hindi rin po ako pinalad. Sinubukan ko mag-keyboard, hindi rin po ako pinalad. Alam niyo po, unang naging ministry ko po pagdating sa Lord. Yung ministry ko po sa serve one another po, sa other po, sa ating kapatiran. Alam niyo po, yung hindi ko nalaman ko na ako pala ay marunong magluto. Sino po nakatikim ng luto ko po? Parang nung kalasyaw, hindi nakatikim ng luto ni Sister Mary Ann. Meron po ba nakatikim? Yan, yun po. Yung time na yan, sabi ko, Lord, hindi ako marunong mag-instrument. Hindi ako mag-gitara. Hindi ako marunong kumanta. Meron konti lang, Lord, is like marunong ako sumayaw. Pero sabi ko, Lord, ano pa yung pwede kong maibigay sa'yo? Ano pa yung pwede kong gawin para paglingkuran kita? Alam niyo, hanggang sa dumating na-realize ko, na-open ko yung regalo, yung special gift sa akin ng Lord, yung marunong palang magluto. Alam niyo po yun yung ginamit kong ministry po pagdating sa Lord. Ako po'y nagluluto po. Noong time na hindi pa po ako nagpipreach po, ay ako po'y tagaluto ng mga kapatiran. Pagka humahayo po sila, tapos sila po ay mayroong gawain, ako po ay laman ng kusina, na ako po'y tagaluto. Masaya na po ako doon, na pag ako po'y nakakapagluto at naririnig ko po doon sa aking mga kasamahan po doon sa church sa Manila, ang sarap naman ng luto mo, sister, nabusog kami. Alam niyo po, sabi ko, salamat, glory to God, kasi ang Lord ang nagbigay sa akin yan. Kasi kung hindi sa Lord, hindi ko magagamit yung pagluluto. Alam niyo po, yun po yung naging ministry ko una-una. Ako po'y tagaluto ng mga manggagawa ng church para pag sila po ay darating galing hayo, ay may nakaredy na puntang halian. Amen. Amen? Amen. Kaya kapatid, kung ikaw meron kang special gift na magluto, pag di mo pagluto ang iyong kapatiran. Amen? Amen. Lalo kung meron tayong gawain dito, meron tayong mga okasyon dito, ba't hindi mo gawin magluto para at least makapagsilbi ka sa mga kapatiran. Higit sa lahat, ginagawa mo yun para sa Lord. Amen? Amen. Isa naman, binigyan ka ng magandang tinig. Amen? Umawit ka pagdating sa Lord. Kung ikaw binigyan ng magandang tinig ng Lord, umawit ka pagdating sa Lord. Kasi special gift. Amen? May kanya-kanya tayong kaloob na special gift na bigay ng ating Panginoong Hesus ngayon. Kung meron kang magandang tinig na pwede mong gawin ministry pagdating sa Lord, ba't hindi ka maglingkod sa Lord? Bakit hindi ka kumanta sa church na ito? Amen? Amen. Wala naman pong pinipiling bata o matanda eh. Kasi ang gusto ng Lord, pinaglilingkuran natin ang ating
Panginoong Hesus. Amen? Hindi lang naman tayo naglilingkod dahil tayo ay nakatayo sa pulpito. Hindi po. Kung marunong kang magluto, special gift na po yun ng Lord. Ipagluto mo yung mga kapatiran, ipakain mo sa kanila yung mga niluto mo. Ibig sabihin niya, naglilingkod ka na sa ginagawa mo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi nga po, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang ginawa mo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Ngayon, doon ko po na-realize na ay marunong pala akong magluto. Kaya ginagawa ko po yun, nagluluto po ako na nagluluto. Hanggang ngayon naman po, gusto kong magluto. Kasi yun po yung naging kagalakan ko na unang-unang naging special gift sa akin ng Lord, yung ibigay sa akin na marunong magluto. At nasisiyahan po ako, pag ako nagluluto, nasasarapan lahat yung aking mga napapakain. Amen? Amen. Yan. Ibig sabihin mo yan, pag umawit ka, marunong ka namang umawit, special gift din sa'yo ng Lord yan. Bakit hindi mo ibigay pagdating sa Lord? Amen? Amen. Amen po. Marami pong paraan. Hindi lang porket sinabi na ang naglilingkod lang naman sa Lord, yung nagpipreach, yung nagsumasayaw, yung kumakanta. Hindi po. Marami pong paraan para ibigay natin kung ano yung gift na ibinigay sa'yo ng Diyos. Amen? Amen. Maraming paraan po yan. Alam mo ba, yung meron po bang tao na walang kagip-gip? Naniniwala po ba kayo na meron tao walang talento? Hindi po. Walang wala. Wala po kayong talento? Naniniwala. Meron po bang tao na walang talento? Alam niyo po, hindi po ako naniniwala po dyan. Hindi po ako naniniwala kasi lahat po tayo ay merong gift. Yun lamang, hindi pa obvious. Amen? Amen. Kasi bakit? Nakatago pa kapatid eh. Kaya akala mo wala kang gift, hindi pa nabubuksan kapatid, nakatago pa. Amen? Ang problema po kasi hindi pa natin nabubuksan yung special gift na regalo na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Nakabalot pa eh. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, i-open na natin yan. I-open na natin yan. Kaya hindi mo pa nakikita yung special gift na ibinigay sa ng Lord, nakabalot pa. Hindi mo pa ino-open. I-open mo na para makita mo kung ano ang special gift na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, buksan mo na yan. Amen? Amen. Meron binigyan ng Diyos na katulad ng mamahala. Yan, kunyari, sa pamamahala mo sa, di ba meron po sa church, pag may namamahala po sa kanila, di ba, ang meron pong nagiging maayos. Amen po? Pag yun ang special gift sa'yo ng Lord, yun po yung maayos, pag namahala ka, ay nagiging maayos. Meron naman na hindi sa kanya yung special gift na yun, kahit anong pamamahala niya, nagkakanda gulo-gulo. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen po. Kasi Amen. ang Lord po, nagbibigay po siya ng special gift sa atin, kaya lang hindi pa po natin ito na-open. Amen? Di ba Amen. meron naman din po, di ba, na ang Diyos naman po, nagbigay naman din po ng gift sa atin na mag-ayos po ng mga upuan. Alam niyo po ba ang pag-aayos ng upuan sa church ay isang paglilingkod na yan na ginagawa mo sa ating Panginoong Hesus. Yung Amen. pumunta ka dito kasi kami ganito po kami ni Pastor Emilio. Kami po ni Pastor lang dati po kasi nag-i-start po kami na nakakilala sa Lord. At nagkaroon kami ng design ng paglingkuran ng Lord. Alam niyo po ba ang ginagawa po namin? Si Pastor po taga-ayos ng upuan. Si Pastor po yung taga-ayos ng upuan kasi gusto niyang maglingkod pagdating sa Lord. Kasi sabi nga po, kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, siya rin ginawa mo sa ating Panginoong Hesus. Si Pastor po, nag-aayos po siya ng upuan. Ito bago po mag-start ang gawain po namin doon sa Manila. Tapos ako naman po yung mag-ready ng pagkain po ng mga manggagawa. Kasi pagkatapos po, kasi gabi po yung, gabi po doon, may hapunan po nangyayari. Sila po bumibili, ako lang po taga-luto. Amen? Ako po taga-pumarengke, sila ano bumibili, sila nagbibigay ng pambili at ako lang po yung taga-luto. Yan, si Pastor po yung taga-ayos ng upuan, si Pastor din po yung taga-dekorasyon po doon sa church na aming inaatinan po dati sa Manila, at ako po yung taga-luto. Yun po yung special gift. Ibig sabihin naman po, sa atin po ngayon, meron din po ibinigay ng Lord sa atin. Kung huwag mo sasabihin na, ay taga-ayos lang ako ng upuan, ay taga-walis lang ako ng church, huwag niyo sabihin yun lang. Alam niyo po, paglilingkod na po yan na ginagawa po natin pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen. Amen? Kasi Amen. po, maganda po na makita natin na ang Diyos po kasi ay tumatawag na maglilingkod sa Kanya sa lugar
lugar nito. Kahit ba sabihin mo na pumunta ka dito ng alauna, mag-ayos-ayos ka ng upuan, paglilingkod na po yan sa Lord. O ano man ang pumunta ka dito ng alas 11, ay bago mag-start ang gawain, magwawalis muna ako dun sa bakuran ng church namin. Paglilingkod na po yan sa Lord. Alam niyo po ba, naghahanap po ang Panginoong Hesus na maglilingkod po sa Kanya. Amen? Amen. Kaya huwag mo sasabihin wala kang talento sa awit. Huwag mo sasabihin wala kang talento sa pag-share ng words of God. Huwag mo sasabihin na hindi ka marunong sumayaw. Marami tayong special gift na pwedeng gawin mo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Halimbawa nga po, di ba sinabi ko, kahit nag-aayos ka lang ng upuan, paglilingkod na yan sa Lord. Kahit tagalinis ka lang ng CR, paglilingkod na yan sa Lord. Kahit sabihin tagawalis ka lang doon sa labas ng bakuran ng inyong church, paglilingkod na yan sa Lord. Yan yung special gift na ibinibigay sa atin ng Lord. Ngayon, pag ma-open mo yung special gift na yan, hindi mo alam, unti-unti naman may bibigay ng panibagong special gift ang Lord sa iyo. Amen. Sabi ko po kanina, ako po ay nagluluto lang po. Pero hindi ko na malayan na sa paglilingkod ko niyo dahil kagalakan ko lagi na magluto ng magluto, kagalakan ko po taga magluto at magpakain po sa mga kapatiran. Hindi ko alam na mayroong bonus na ibinibigay sa akin ng Lord. Hanggang sa naranasan ko na mag-back up po pagdating sa choir. Hanggang sa naranasan ko na mag-PowerPoint. Hanggang sa naranasan ko yung pinaka-bonus na ibinigay sa akin ng Lord, yung matutunan ko po tumayo sa harapan. Sabi ko, Lord, hindi lang pala pagluluto yung special gift ko. Lord, napakalaking regalo to. Napaka-special to, Lord, para sa akin na ako'y makasalanan, isang makasalanan na binigyan mo ng special gift na ano po, na makapagpahayag ng salita ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya huwag sasabihin, hindi ka marunong sumayaw, hindi ka marunong umawit. Kapatid, kahit tagalinis ka ng church, kahit tagawalis ka, kahit tagahugas ka ng pinggan ng church, kapatid, paglilingkod pa rin yan sa Lord. Ibig sabihin yan, meron dinesign ang Lord sa iyo para paglingkuran mo ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kaya huwag mo mamaliitin yan, kapatid. Amen? Malaking bahagi na yan pagdating sa church. Amen? Amen. Gifted na po yan. Huwag mo mamaliitin na taga-hugas ka, taga-ayos ka ng upuan, taga-walis ka. Huwag mo mamaliitin yan, kapatid. Bakit po? Gifted na po yan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kailangan lang po kasi tuklasin natin kung ano yung ibinigay ng Diyos po sa atin. Amen? Tuklasin mo. I-open mo na yung regalong nakabalot dyan. I-open mo na yan para makita mo kung ano yung special gift na ibinigay ng Lord sa iyo. Sino pong ulit dito ang gustong maglingkod sa Lord? Amen. Handa po ba kayo magwalis sa bakuran ng church? Amen. Kasi natatandaan ko po dun sa... kasi po nag-i-start po kami gano'n. Nang kami po yung nag-i-start po dun sa Manila po sa pagka-atin po ng church at gusto po namin maglingkod. Kagalakan po namin, anong oras pa lang po ang ginagawa po namin maaga pa lang nagwawalis na po kami doon. Para pagdating lahat ng kapatiran, pagdating ng aming pastor, maayos na po, mag-worship na lang po kami. Kagalakan po namin na maglingkod. Ngayon po, ilang taon na po tayo sa church na ito? 3 years. Alam niyo po ba, ang Jesus Christ, our present help, nangangailangan ng maraming manggagawa. Amen. Hindi lang po sa mga tarim, maging dito po sa Kalasyaw. Amen? Amen. Sabi ko nga po sa inyo, kung hindi kayo marunong umawit, hindi kayo marunong pagay ng salita ng Diyos, hindi kayo marunong sumayaw, meron po mga bagay na pwede natin gawin sa paglilingkod sa Panginoon. Unang-una nga po sabi sa inyo, pag-aayos ng upuan, huwag mo mamaliitin yan. Amen? Amen. 3 years na po tayo sa church na ito. Kailangan na po ng Jesus Christ, our present help, Kalasyaw chapter, kailangan na ng mga manggagawa ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kung ano man lang, ay punta mo, sister, pwede ba punta ng maaga dun sa church, sister? Gusto ko lang po magwalis kasi gusto ko maglingkod sa Lord. Kagalangan na po ng ating Panginoong Hesus po yan. Amen. Amen? Amen. Lalo na po, 3 years na tayo, dapat may sarili na po tayong worker sa church na ito. Dapat ang mga taga-Kalasyaw may sarili ng choir, ang taga-Kalasyaw may sarili ng mananayaw, ang taga-Kalasyaw kailangan may sarili na manggagawa. Kaya po tayo nagsasama-sama dito
pasyaw ang dinisign at pinili ng ating Panginoong Hesus para paglingkuran natin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kung ano man lang, sister, pwede ba kami maglinis ng church? Sister, pwede po ba kami na maglinis dyan ng gilid-gilid, magbulot ng damo? Alam niyo po, hindi po ako mahihiyang i-share po yun. Kailangan po natin maglingkod sa Lord. Is that po tayo nag-i-start? Sabi ko nga po, ako nag-i-start lang taga-walis, si pastor taga-ayos ng upuan, at si pastor, naalala ko pa nga po dati, ginawang boy ng aming pastor, ginawa pa po siya ng hatid sundo ng anak ng aming pastor. Sila sabi niya, brother, pwede ba ito yung susi ng sasakyan, sunduin mo nga muna yung anak ko. Alam niyo po, masaya po kami kahit ganun po yung ginagawa po namin kasi kagalakan po yun. Ngayon po,